Umuwi ka. Ano? Galit ka. Ano? Galit ka. Galit ka. Galit ka. Galit ka. Sorry. Sorry. Alala mo ako, wala na ako doon. Ang nauna kong video patungkol sa breakup ni na Sir Gavin at Ma'am Elma na maaaring napanood na ninyo ay opinyon at saloobin lang ng isang tulad ninyong tagahanga at taga-subaybay din ng dating magkasintahan. Gaya ninyo, nabigla at umasa din ako na sana ay hindi totoo at prank lang ang kanilang breakup announcement. But remember, there are always two sides of every story. What if totoo nga talaga? Legit at official na nga ang breakup statement na magkasunod nilang inilabas noong June 23, 2026 na sad to say ay tinuldukan na nga talaga nila ang kanilang 7 taong relasyon bilang magkasintahan. A mutual decision. Kasi sa totoo lang, sobrang mali naman talaga ang lokohin, i-prank at paglaruan ng emosyon ng milyon-milyong tao. It is not morally right at higit sa lahat ay kasalanan nito sa mata ng Diyos. Naniniwala ako na sina Sir Gavin at Ma'am Elma are both well aware of it. Ang kwento ni na Sir Gavin at Ma'am Elma ay nagpapakita ng isang katotohanan na hindi gustong tanggapin ng marami. Na minsan ang pagmamahal ay natural lang na nagbabago at yun ang pinakamasakit na uri ng pagtatapos ng relasyon. Hindi dahil nagkamali, hindi dahil may nagsinungaling, hindi dahil sa kataksilan, kundi dahil sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng lahat ng pagtatangkang manatili sa relasyon, sa kabila ng mga memories na nabuo, hindi na pala sila ang parehong tao na nagmahal sa isa't isa, na ang relasyon na matagal nang pinagsamahan ay hindi pala aabot o matutuloy sa kasalan. Pero sino sa tingin ninyo ang tuluyang bumitaw sa kanilang relasyon? In my opinion, I think it's Elma. Iba talaga kapag babae na ang sumuko sa relasyon. Madalas, ginawa na muna nila ang lahat para ayusin ito bago tuluyang umalis. Dahil ang mga babae ay likas na matiisin. Kadalasan ay nagbibigay sila ng maraming pangalawang pagkakataon at patuloy na umiintindi. Kapag napuno na ang isang babae, madalas ay tahimik silang lumalayo. But to be honest, we don't really know the exact reason ng pagbitaw ni Elma. Ang alam ko lang, Elma is turning 30 years old this coming July 19. She is not getting any younger. Sa paglipas ng 7 taon, she has matured at marahil ay unti-unti na rin niyang namalayan na magkaiba na pala sila ni Sir Gavin ng priorities. Maaaring hindi natugma ang kanilang mga plano at prinsipyo sa buhay. Pero kahit gaano sila kamature sa pagharap sa sitwasyon, kahit gaano nila sinubukan na protektahan ang isa't isa, patuloy pa rin ang mga speculations at chismis. At ang tangi na lamang nating magagawa para sa kanila ay patuloy na ibigay ang hinihingi nilang pangunawa at respeto sa kanilang naging desisyon. 7 taon, milyon-milyong fans at daan-daang videos na puno ng tawanan at pagmamahal. Ngayon ay tapos na. Ang kwento ni na Sir Gavin at Ma'am Elma ay hindi lang isang kwento ng paghihiwalay. Ito ay isang kwento ng 2 taong nagmahal ng tunay. Sinubukang panatilihin ng kanilang relasyon at nang hindi na gumana, nagdesisyon ng may dignidad. Walang away, walang drama, walang pisikal na sakitan, kundi isang maayos na pagtatapos ng isang magandang kabanata ng kanilang buhay. Parehong kasalukuyan na nga na nasasaktan pero nababash pa din. Dear God, we lift to you Sir Gavin, Ma'am Elma, their families on both sides, and their millions of supporters. You know the tears they've cried and confusions they are experiencing right now. If this breakup is for their protection, please let every heart accept it. Heal the parts of them that feels rejected. Fill them with your peace that goes beyond all human understanding. Help them to trust that you are writing a new chapter for their lives. Amen. At umuwi ka. Parang nala ako umiyak ko. Sa GPS. Ba't umuwi ka? TikTok tayo. Yan! Kung ano pinalabas naming statement, yun na po yun. Yes, pala na po kami. And we are still on the process, guys. So, please bear with us.